to dwell forever in your house, that I may gaze on your loveliness all the days of my life. Save your people, Lord. Show us the ways to come home. We have been wandering far from your love. Save your people. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuti o magandang balita tungkol sa Panginoon. We are celebrating the feast of the Annunciation of the Lord. Napakarami nating natatanggap na masamang balita. Hindi pa rin tumitigil ang gera sa Iran. Napakaraming inosenteng tao ang namamatay. Bawat linggo, tumataas ang presyo ng diesel, ng gasolina. Patuloy pa rin ang korupsyon sa ating bansa. Wala pa rin napaparusahan. Maraming mga tao ang naghihirap, kaya naman sila'y nakakaisip gumawa ng masama. Pero sa gitna ng maraming masamang balita na ating natatanggap at naririnig, meron pa rin isang mabuting balita ang nananatili, na meron tayong isang mapagmahal na Diyos na nagkatawang tao, isinilang, nagdusa, nagpakamatay, pero muling nabuhay para sa atin. Walang Pasko, walang muling pagkabuhay, kung hindi ang ating mahal na ina ay tumango, sumunod sa Diyos. Dahil sa pagtanggap ng ating mahal na ina sa plano ng Diyos, kaya naman naligtas ang ating mga kaluluwa sa pamagitan ng kanyang anak, si Jesus. Ito ang mabuting balita na palagi nating isipin, palagi nating paniwalaan. Sa gitna ng napakaraming nakakatakot na nangyayari, bandang huli, ang magwawagi, ang mananalo, ang mananatili, ay ang grasya ng Diyos. Pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos at tayo'y magpakumbaba ngayon. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan nakadagdag pa tayo sa masamang balita na kumakalat ngayon sa mundo. Sa mga pagkakataon ng ating pagkakasala, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal
sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao. Sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria, kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na yon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay iyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa dambana dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil sa pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang mga unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin, wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin. Purihin ang Poong Jesus, salita ng Amang Diyos mula sa langit na naog. Naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ang anghel, kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matatakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 ng buwan
ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Welcome po sa aming munting parokya. Pakigreet nyo naman po mga katabi nyo, God is good. God is good. Sa gitna po ng napakaraming bad news, the good news is, God is good, sobra-sobra. Amen? Meron pong isang obispo, talagang nag-aalala dahil kulang yung mga pari sa kanyang diocese. Kaya kaisip po siya ng paraan, bawat magmimisa siya sa mga parokya, kapag mag-homily na siya, kinakausap niya, hinihikayat niya yung mga nanay na buntis. Sinasabi niya, mga nanay, yung mga anak niyo, kung kayo'y manganganak ng lalaki, alay niyo sa Diyos. Kulang po yung mga pari natin ngayon. Tandaan niyo ha, huwag niyong kakalimutan. Paglaki ng mga batang yan, lalong-lalo na kung lalaki sila, sa akin sila, magpapari sila. Paulit-ulit po sinasabi ng obispo ito. Parang naging kampanya na. Pag marami na yung mga nanay, talagang sinasabi, pagkatapos pa ng misa, sabihin ng obispo, pag lalaki yan, ha? Sa akin yan. Magpapari yan. Kaya yung mga nanay, di makalimutan po ito, tumatak sa kanilang mga isip. Isang araw, nasa mall daw po itong obispo. Bigla, meron pong isang nanay na buntis. Nakakita sa kanya. Tuwang-tuwa daw po yung nanay. Sabay sigaw, habang malayo pa. Sabi, Bishop! Bishop! Sa inyo po ito! Sa inyo po! Habang tinuturo daw yung kanyang tiyan. Nagulat yung mga tao, nakarinig. May mga nagtataka. Sabi, ano yun? Anak daw ng obispo. Diyos ko po! Sabi nila, namula yung obispo. Hindi daw po niya alam kung siya ba ay tatakbo o magtatago. Pero hindi alam ng mga tao. Hindi naman talaga yun ang ibig sabihin ng nanay. Ang gustong sabihin nung ina, Bishop, kapag lumaki itong aking anak, sa'yo ito, magpapari siya. Susunod siya sa'yo. Mga kapatid, nakakatawa yung kwento, pero may malalim na katotohanan. Na ang bawat sanggol sa sinapupunan ay may kinahihinatnan. Hindi po aksidente ang buhay. Hindi tsamba ang pag-iral ng tao. Hindi nagkataon lang na ikaw ay nabuo. Sa bawat buhay, may plano ang Diyos. Ang bawat sanggol ay may misyon. Ang bawat paglilihi ay may patutunguhan. Amen? Ito po ang pinapaalala ng kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa Panginoon. Tingnan niyo po si Maria. Ang dala niya sa kanyang sinapupunan, hindi lang basta bata. Ang nasa sinapupunan niya ay tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nasa sinapupunan ni Maria ay para sa ating kaligtasan. Hindi po biro yung nangyari sa Annunciation. Nang sabi po ng anghel kay Maria, maglilihi ka, isisilang mo ang anak ng Diyos. Hindi po ito simpleng balita. Di po ba? Yun po ay peligro. Yun po ay kahihiyan sa mata ng mga tao. Hindi pa sila nagsasama ni San Jose. May laman na yung kanyang tiyan. Posible po na siya ay patayin. May panganib sa buhay ng ating mahal na ina, si Maria. At alam din po ni Maria, hindi magiging madali ang kanyang buhay. Ito'y magiging isang buhay na puno ng sakripisyo. Pero bandang huli, ano po ang naging sagot ni Maria? Mary said, Behold,
I am the handmaid of the Lord. Let it be done to me according to your word. Tumango siya, umoo siya. At mga kapatid, dahil sa pag-oo ng ating mahal na ina, dumating ang kaligtasan. The Annunciation marks the moment when God became man in the womb of Mary. The Annunciation started the incarnation. The Annunciation is when Jesus entered human history. In simple words, salvation started with the simple yes. Kaya nga mga kapatid, wag po kayong matakot na tumango o sumagot ng oo sa Diyos. Dahil ang oo mo ay maaaring maging simula ng isang himala. Amen? Dahil ang oo mo ay maaaring maging simula ng pagbabago ng mundo. Hindi mo alam kapag ikaw ay tumatango sa Diyos, sumusunod sa Diyos, meron kang tao na natutulungan. Maaaring sa iyong pag-oo sa Diyos, meron nabubuhayan na pag-asa. Dahil sa iyong pag-oo, maaaring ikaw ang ginagamit ng Diyos maging liwanag sa isang madilim na mundo. Hindi mo man nakikita ngayon, kapatid. Hindi mo man agad naiintindihan. Pero tandaan niyo po ito, ang maliit mong oo ay yan ang ginagamit ng Diyos para gumawa ng malaking kabutihan, malaking pagbabago dito sa mundo. Tingnan niyo po, dahil sa pag-oo ni Noah, naligtas ang pamilya niya. Nagpatuloy ang buhay ng tao. Hindi namatay ang sangkatauhan sa baha. Dahil sa oo ni Moises, lumaya ang bayan ng Diyos. Dahil sa oo ni David, natalo niya ang higanting kaaway ng bayan ng Diyos, si Goliath. Dahil sa oo ni Maria, pinanganak si Jesus. Siya ay naging buhay natin at muling pagkabuhay natin. Remember that a lot of great endeavors are born because someone said yes to a difficult mission. Kung walang nag-oo, walang mangyayari. Magpasalamat po tayo sa mga tao na araw-araw umu-oo, tumatango sa mahirap na trabaho. Ang mga construction workers. Dahil sa kanilang pag-oo, meron tayong mga tulay, meron tayong mga gusali. Dahil sa pag-oo ng mga magsasaka, meron tayong pagkain sa ating mga lamesa. Dahil sa pag-oo ng mga tubero, meron tayong tubig sa ating mga kabahayan. Dahil sa pag-oo ng mga nurses at doktor, kaya gumagaling ang mga may sakit. Dahil sa pagtango ng mga guro, ng mga teachers, natututo ang mga maliliit na bata. Dahil sa pagtango ng mga pulis at sundalo, kaya meron tayong kapayapaan sa ating lipunan. Dahil sa pag-oo ng mga pari at madre, kaya merong gumagabay sa ating mga kaluluwa. Lahat po ng mga taong ito may isang ginawa. Tumango sila sa Diyos, sa isang plano, sa isang misyon. Pagdasal po natin, kamukha ng ating mahal na ina, dumami pa sana yung mga pumipili sa mabuti, sa tama, kesa sa mali. Kasi hindi naman ibig sabihin, madali na, dapat nang piliin. Hindi po ba? At madalas, ang mas madaling piliin, yung masama. Harinawa, pagdasal po natin, piliin natin ang totoo kesa sa kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kesa sa mga liwa. Piliin natin na magtrabahong marangal kesa sa manloko at magnakaw. Piliin nating magpatawad kesa sa magtanim tayo ng galit. Piliin nating magmahal kesa sa manakit sa iba. Piliin nating magtiis kesa sa sumuko agad. Piliin nating magtiwala sa Diyos kesa sa tayo'y mag-alala. Piliin natin tayo'y magdasal kesa sa tayo'y magreklamo. Piliin mo na maging mababa ang iyong loob
kesa sa maging mayabang ka. Piliin natin ang kapayapaan kesa sa gera, kesa sa hidwaan. Isa pong magandang tanong ngayon, anong hinihingi ng Diyos sa'yo ngayon? San ka tinatawag ng Diyos na tumango o mag-oo? Sa pagsisilbi, sa pagsuyo, sa paglilingkod, sa pagmamahal kahit na mahirap at masakit, o sa pagtalikod sa kasalanan? Huwag tayong matakot, mga kapatid, na tumango sa Diyos. Dahil ang iyong pag-oo ngayon, maaring maging kaligtasan ng karamihan. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang maliit na bata. Anak po ng Chapel Pastoral Council ng isang kapilya. Pinalaki po itong bata na mapagmahal sa Diyos. At bawat po lumalapit na ang linggo, ito pong maliit na bata pumupunta sa mga kabahayan, kumakatok po sa mga bahay, inaanyayahan yung mga tao na magsimba. Pagkatok daw po ng bata sa isang bahay, sinasabihan niya yung mga tao, God loves you. Mahal po kayo ng Diyos. Tara po, simba po tayo sa linggo. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Isang araw, tong bata daw po napadaan sa isang apartment. Kumatok daw po ito, pero walang sumasagot. Walang nagbubukas sa pinto. Kumatok pa rin po siya, pero tahimik pa rin. Walang tao. Tumalikod daw po ang bata, lumayo na siya, pero may nararamdaman daw po ang bata sa loob niya. Parang pinapabalik siya ng Diyos. Parang sinasabi ng Diyos, huwag mong titigilan na katukin yung pinto nitong apartment. Kaya bumalik po yung bata. Kumatok na siya ng kumatok. Hanggang pagkatapos daw po ng 10 minuto, bumukas daw po ang pintuan. Nakita niya ang isang matandang lalaki lumabas. Ito pong bata, sinabihan ang matanda, Lolo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Magsimba po tayo sa linggo. Sama-sama po tayo magpasalamat sa Diyos. At umalis na daw po yung bata. Pangiti yung bata. Nung dumating po ang araw ng linggo, pagkatapos ng misa, meron pong isang matanda tumayo. At hiniling po niyang magsalita sa mga tao. Kinuha po niya ang mikropono at sinabi niya, gusto ko lang pong magpasalamat sa Diyos. At gusto ko rin magpasalamat dito sa maliit na batang ito. Dahil nung isang araw, iniisip ko na pong magpakamatay. Kinuha ko na po ang lubid, tinali ko, depressed po ako dahil kamamatay pa lang ng aking asawa. Mag-isa na lang po ako sa bahay, wala ang aking mga anak. Pero bago po ako magbigti, may kumatok sa pintuan. Nihintay ko po na umalis, sino man yung kumakatok. Pero katok pa rin po ito ng katok. Hanggang kala ko tapos na, hindi pa rin tumigil sa kakakatok. Bumaba po ako at nakita ko ang batang ito. Unang-unang sinabi niya sa akin, mahal daw ako ng Diyos. Nalusaw po ang aking puso. At inanyayahan ako ng bata na magsimba. Doon ko po naramdaman, buhay pa rin ang Diyos. At mahal na mahal pa rin ako ng Panginoon. Sabi ng matanda, salamat anak, pinakinggan mo ang Diyos. Salamat Panginoon, niligtas mo ako. Pagkatapos daw po magsalita nitong matandang lalaki, tahimik ang buong simbahan. Marami po ang lumuha. At yung bata, nandoon sa sulok, nakangiti, niyakap po siya ng kanyang magulang. Dahil sa simpleng pagtango ng bata, yun ang naging dahilan. Kaya merong isang tao na muling nabuhay. Mga kapatid, isang simpleng pag-oo sa Diyos, malaki ang maitutulong mo para sa iba. Dahil sa isang simpleng pag-oo mo, hindi mo alam, gagamitin ka ng Diyos sa malaking pagbabago. Ang maliit mong pag-oo sa Panginoon, maaaring magkaroon ng isang malaking himala sa buhay ng iba. Na mga kapatid, ang langit nakasalalay po sa iyong pag-oo. Kasi ang ating mahal na ina, kung hindi nag-oo, wala tayong Pasko, wala tayong krus, wala din mo ring pagkabuhay, wala sana tayong kaligtasan. Kaya ngayon, kapag tinatawag ka ng Diyos, ang iyong puso, sana huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong sasabihin, mamaya. Huwag mong sasabihin, ayoko. Sumagot ka, Lord, oo, susunod ako sa iyo. Dahil hindi mo alam, ang pagsunod mo sa Diyos,
maaaring maging daan at dahilan ng isang malaking himala sa buhay ng ibang tao. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway tulad ng ating mahal na ina, si Maria, tayo maging mapagkumbaba, magtiwala tayo, handang magsabi ng ating oo. Kahit na mahirap, kahit na hindi malinaw, dahil sa simpleng oo mo, merong kang puso na matutulungan, merong isang buhay na magpapatuloy at maaaring merong isang kaluluwa na makakatagpo sa Diyos. Kaya patulong po tayo, sabihin natin sa banal na misang ito, mahal na banal na Maria, aming ina, ipanalangin mo kami, gabayan mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Ayan, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaaw sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmula, paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay ng mga tay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at pananampalataya upang makasunod sa kanyang kalooban. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At tinawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kami iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan.
Nalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga pagkahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at kapurihan, niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan, upang ang mga kinikilalang pasisimula ng pag-iral nito, noon pa man ang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito, ngayong dakilang kapistahan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na naiiba sa amin. Noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na Birhen nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako. Sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpapatuloy.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusal sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang Panginoon ang aking damlang, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindang matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking damlang, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindong matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinapanaligan naming Diyos na totoo at taong totoo, na pinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan
ay siya nawang maging dapat na kami sumapit sa kaligayahan walang maliw ng buhay. Sa bisa na kanyang nagliligtas sa pagkabuhay, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat, aming mga bisita, aming mga pilgrims na walang sawa na bumibisita dito sa aming parokya. Ganyan din po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating online mass. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba araw-araw. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Salamat po sa inyong lahat. Paumanhin lang po na kaboses ko si Renz Verano. Medyo nauubos na pong aking boses dahil alam nyo naman po, last Saturday, nagkaroon tayo ng Grand Healing Mass and Lenten Recollection sa Convention Center dito po sa San Fernando. Pero ito po ay isang malaking grasya, malaking pagpapala. Humigit kumulang po mga 4,000 na tao ang nag-attend ng ating healing mass. At sa grasya po ng Diyos, isang himala, lahat po ng iyon ay aking nahawakan, aking pong napagdasal, aking pong na-anoint. Pero may kapalit, yung aking health. I can only do so much. Kaya ang aking pong hinihiling sa inyo, pagdasal niyo ako. Dahil pagkatapos na po nito, ako pa'y tatakbo. Papunta na naman po ako sa Valenzuela. Hindi po yung bansa Diyan lang po sa Bulacan. Valenzuela City. Magtotok na naman po ako mamayang gabi. At kinabukasan, tatakbo na naman po ako sa Cainta. Magtotok na naman po ako. I know that a lot of people want to invite me. But if you love me, allow me to rest. Kaya sana po wag ma-offend yung mga iba sa inyo. Hindi ko po sila na papagbigyan. Kasi ako po ay marami ding ginagawa. Pasensya na po, ha? Yung mga namatayan, gusto nila pang magmisa, yung mga nagpapakasal, gusto nila pumunta pa ako ng Tagaytay, no? Kung manananggal lang po ako, mahahati ko ang aking sarili. Pero isang dahilan po, bakit hindi rin ako umaalis sa parokya, dahil kamukha niyo, ang dami po gusto nila, datnan nila ako dito sa parokya. So, I'm trying my best to say yes to God. This is my simple saying yes to God. This is my simple faithfulness to my mission. Yung araw-araw ko pong pagmimisa, araw-araw ko pong paghahanda ng humilya, at yung araw-araw ko po na paglapit, no? Pagpapakita sa mga bumibisita po dito, no? Kaya paumanhin po kung hindi ko po kayo lahat, no, mapagbibigyan sa inyong mga schedule. Sabi ko po, if you love me, please allow me to rest. Because I cannot be my 100% if I am sick. Amen? Amen. Kaya ang habiling ko po, sana tulungan din po natin na ang Diyos. Paano? Pag tinatawag tayo, kahit na mahirap, kahit na meron tayong pag-aalangan, kahit na hindi tayo sigurado, kahit na tayo nabibigatan, tumango din tayo, umuo tayo sa Kanya. Because great miracles in the salvation of our world start with your simple yes like Mary. San ka inaanyayahan ng Diyos? Ang tagal na tinalikuran mo, ang tagal na pinagpapaliban mo.
nauna, ngayon na, umuo ka na. Dahil dyan giginhawa ang buhay, dyan sasaya ang buhay mo, at dyan gumaganda ang ating karanasan dito sa mundo. Kamukha ni Maria, tumango tayo sa Diyos, at dyan natin mararanasan ang pagpapala at grasya galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.